Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw. Meron na naman tayong pag-uusapan dito, no, mga kabayan? Lagi naman tayong may pinag-uusapan dito, no? Lalo na pagdating dyan sa kabulastugan na nangyayari sa gobyerno natin, mga kabayan. Kita ninyo kahapon, no? Sa mga hindi pa nakapanood, mga kabayan, doon sa in-upload natin patungkol dun sa sa mga Chinese, no, na napagbintangan, mga kabayan, na spy. Ayan, panoorin nyo, mga kabayan, nandito yung sa ating channel. At mapapansin ninyo, mga kabayan, na talagang may sablay, no, doon sa ginawang paghuli na yon, doon sa kontraktor pala, mga kabayan. Kontraktor pala ng Google, no, nung parang Waze, mga ganon, no, yung mga nag-a-update, mga kabayan, ng Google Map, no, naging spy na, mga kabayan. So ito, mga kabayan, no, ayan, no, ito nakita natin to, mga kabayan, kay Jason Sa, no, mga kabayan, yung picture na yan, no? Magaling din, mga kabayan, yung nag-edit nito, no? Pinaglalagyan na ng mga picture para yung mga tao, mga kabayan, ay hindi na maligaw, no? Kung sino ba tong mga tao na to, ha? Ito, mga kabayan, sa mga hindi pa nakakilala, isum nga natin, mga kabayan, hindi natin masyadong ito, ayan, ayan yung mga mukha, mga kabayan, ng mga taong involved dyan sa naging bycam na yan, no? Ayan, makikita ninyo. Si Amy Marcos walang perma, mga kabayan, kasi talagang balagbag, mga kabayan, no, yung pagpapasa na yan, or yung mga bycam na yan, ha. Ito pa si Villanueva, ayan, nandyan din si Akop, o sino pa yung isang yon, si walang picture yung isa, Bong, basta yan, mga kabayan. Ito si Subiri, o kita mo, ayan, si Estrada, kita mo yan. Napakarami pala nila, mga kabayan. 2 bilyar. Kaya pala to, mga kabayan, si Cynthia Villar, sabi niya wala daw problema yung nangyayari sa bycam, ha. Isa din pala si India dyan nakapirma, 2 bilyar, mga kabayan. Si Grace po, si Saldico nagpaalam na, mga kabayan, sa mga hindi pa nakakalam, no. Ayan, nawala na si Saldico, tinerminate na, mga kabayan. Ito si ano bang pangalan niyan? Si Gatchalian, yan, isa din yan sa hindi nagsasabi. At ito nga pala, mga kabayan, no, nasabi, mga kabayan, sa isang balita na pinagsabihan ni Chis Escudero, itong member ng Senate, na wag nang magbibigay ng mga pahayag patungkol dyan sa impeachment complaint ng ating Vice President. Pinagbabawalan na, mga kabayan, wag daw kayo magbibigay, wag kayo maingay, ha. O, tandaan ninyo, mga kabayan, ang mga mukha nito, mga tao na to. Ayan, eto, mga kabayan, si Gatchalian for re-election yata to. Ito si Kimbo, takbong mayor na ngayon, mga kabayan. O, yung sa mga bilyar, ito yan, o, kita ninyo, ayan, yun yung mga mga kabayan, mga pumirma dyan, no. Ko, may mga mukha na, mga kabayan. Pero syempre, mga kabayan, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung nasa thumbnail natin at yung ating title, no, mga kabayan, patungkol dito sa sinabi ni Drilon, no, na may tama si Bungit, mga kabayan. May tama si Bungit at saka si Bersamin, no, at sinabing mali, mga kabayan, ng dati nating Pangulo, yung nasabi ng ating dating Pangulo patungkol dyan sa bycam na yan. So, mga kabayan, kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Ha? At mag-like na rin kayo at magbigay kayo ng mga opinion ninyo dito sa mga napapag-usapan natin. So, pakinggan natin, mga kabayan, itong sinasabi dito, no, nitong ni former Senator Drilon, mga kabayan. So, pakinggan natin. Ito. Senate, tapos naging Senate President, naging Minority Leader, at naalala ko, naging Chairman ng Committee on Finance. At kahit hindi ka Chairman ng Committee on Finance, isa ka sa talagang matyaga at masipag na nag-scrutinize, umi-examine sa taunang pambansang. Binula pa naman itong angkor na itong, mga kabayan, si Drilon. Binula pa si Franklin Drilon, budget. Ang gusto ko pong itanong, dahil may kontrobersya ngayon sa 2025 budget, uubra po ba na mayroong blank lines o blank items sa budget? Sa akin po, ang importante dyan, na ang enrolled copy o yung printed copy ng budget, yan po ang pinirmahan ng Pangulong Marcos. At wala po makaka-question na yun, wala naman po blanco dun eh. Kaya sa akin po, valid ang budget. Hindi po pinadala kay Pangulo
Marcos yung Bicameral Conference Committee report at talagang hindi po pinapadala yan. Ang pinapadala printed enrolled copy. At kung Ito rin mga kabayan yung kinonfirm no nung DBM no na yan daw kasi mga kabayan no pagka nagkaroon na ng BICAM dito binusisi na nila mga kabayan at napagkasunduan na yan daw mga kabayan ay kung noon ay 222 pages pagdating yan mga kabayan sa napagkasunduan ay manipis na lang yan mga kabayan no kukonting pages na yan kumbaga yan na yung final at yan na yung mga pipirmahan no ng mga member ng BICAM no at yan yung ipadadala no sa diyan kay Bongit para maging final na at mapirmahan na niya at maging batas na mga kabayan ganyan yon. Ano yung printed enrolled copy yan po ang controlling, yan po ang pinirmahan ng Pangulong Marcos kaya wala pong diferensya doon lahat wala namang blanco doon so wala pong question doon ang sinasabing blanco ay sa Bicameral Conference Committee report hindi naman po dapat pinapadala sa Pangulo yan at hindi inaaktuhan ng Pangulo yan. Ang inaaktuhan niya yung printed enrolled copy. Pero sir po, pwede po ba halimbawa BICAM report ni-ratify na ito pinirmahan ng mga BICAM panel pero may mga blanco pa pero after po bang i-ratify yun, pwede pa ba yung baguhin? Pwede pang i-fill up kung meron ngang natira na mga blankong linya? Ay, hindi dapat. At nung panahon ko po, hindi po nangyayari yan. Hindi ko lang alam kung anong nangyari ngayon. Hindi talaga alam nito mga kabayan ni Trilon kung anong nangyari ngayon. Itong kanya na to, kumbaga, based on his experience no nung siya pa ay nandyan mga kabayan dyan sa pamumuno mga kabayan hindi niya alam kung ano ba talaga nangyari mga kabayan ay ito na nga may nagpapatunay na nga kapatid na nga ni Bungit mga kabayan kapatid na ni Bungit ang nagsasabi na bakit siya pipirma sa blankong papeles 'di ba sa mga blanko na hindi natin alam kung magkano bang ilalagay do sa budget na yan kita ninyo mga kabayan kung talagang tama no at walang problema yung pagpapasahan yung budget na yan sa palagay ninyo mga kabayan magsusuli no si Bungit ng 1 billion mahigit mga kabayan sa mga departamento ng iba't ibang ahensya sa palagay ninyo mga kabayan kung tama ba yon kung may tama ay kung tama yung budget na yan kung walang problema at magpapahanap kaya yan mga kabayan ng budget pa para malagyan yung mga nawala ng budget yun yung tanong mga kabayan na inililigaw no nitong mga involved dito kita niyo pansinin niyo mga kabayan ang pinagpipilitan nila yung saga matik yun mga kabayan naiintindihan natin yun na pagdating na mga kabayan sa GAA kumpleto na ang tinatanong natin mga kabayan sino yung nagpilinda blank dapat yung mga kabayan ng direct nilang sagutin hindi yung nagpapaligoy-ligoy like Grace po katulad niya ni Senate President Tatchis Escudero o sino pa mga kabayan yung mga involved diyan kita ninyo diba yun yung tinatanong natin hindi yung kung saan pa paligoy-ligoy ito kasi mga kabayan si Drilon ang pinagbabasihan niya ay based doon sa dati niyang experience no mga kabayan o tuloy natin sa aking napapansin ay talaga sa kasaysayan talagang alam mo ang budget nag-uumpisa sa House yan. Sila ang nauunang mag-aproba kaya mayroon silang ascendancy. Pagdating ng BICAM talagang malakas ang boses ng House. Lalo nung malakas ngayon dahil ang Speaker at ang Pangulo magkamag-anak kaya yan na nga mga kabayan yan na nga kaya totoo talaga ang sinasabi ni Vice President Sara no na talagang ang pagdating sa pondo-pondo ang naghahari-harian talaga diyan mga kabayan ay aring si Romualdez si Saldico at saka yan si Bongit mga kabayan 'di ba ay siyempre sila mga kabayan na magkakatuan, magkakamag-anak pa nga. O natural mga kabayan, kahit yan ay blanco mga kabayan, mapipirmahan yan. Bahala na silang maglagay dyan. Ang tinatanong lang natin mga kabayan, hindi naman natin sinasabi na si Romualdez ang naglagay. O ay malay ninyo si Bungit. Hindi natin alam mga kabayan, ha? Kaya kailangan talaga malaman yan. At kung sinasabi ni Bungit mga kabayan na magbabalik, no? Or lalagyan ng mga pondo yung mga inalisan,
Ang tanong diyan mga kabayan, paano niya gagawin 'yon kung ngayon mga kabayan batas na 'yan, bill na 'yan. So kailangan mga kabayan, di tayo sa nagmamagaling at base lang din sa mga naririnig natin sa mga lawyer, no? Na sinasabi nila na kailangan amyendahan yan kasi batas na yan mga kabayan para maipatupad yung gustong mangyari ni Bungit mga kabayan. Oh, ganun dapat yun. Ay syempre sa tayo maniniwala mga kabayan sa mga sabi-sabi doon sa mga lihitimo mga kabayan na nakakaalam pagdating dyan sa mga ganyang bagay, no mga kabayan. Lakas ang boses ng House. At yan po ay nangyari. Hindi dapat mangyari, ngunit nangyari na. But insofar as the validity of the General Appropriations Act is concerned, wala pong question. Valid po yan. At mayroong presumption of regularity in the performance of functions. At hindi po pwede questionin ng Pangulo Marcos yung kung ano yung nangyari sa BICAM. Yan po ay kapangyarihan at prerogative ng magkabilang kapulungan ng Kongreso. Ang nasa kay Pangulong Marcos lang po yung printed copy. At kung ano man yung printed copy, yun po ang masusunod. Kaya wala naman po blanco sa enrolled copy. Kaya valid po yan. At walang karapatan ang Pangulo na tingnan what is behind the printed copy. Hindi po niya pwede. So kung ganun pala mga kabayan na walang karapatan si Bungit mga kabayan na alamin kung ano ba ang nangyari diyan, ay di talaga mga kabayan na may problema, ano? Kasi kung yan mga kabayan ay sablay, no? Katulad niya, napermahan na mga kabayan, may sablay. Ay di kawawa mga kabayan ng mga Pilipino kung hindi bubusisiin ng Pangulo kung paano ginawa, kung paano minikos-mikos mga kabayan ang budget ng bansa natin. Diba? Kita ninyo, ang daming pinag-aalisan ng pondo na dapat ay pangunahin. Kita nyo yung unang-unang nilabag ng mga kabayan. Base sa Constitution, sa nabasa natin mga kabayan, yan na may masisearch ninyo through Google, no? Ang sinasabi doon, dapat ang priority, yung edukasyon, ha? Dapat yan yung may pinakamalaking budget. Pero mga kabayan, nakita nyo dyan sa budget na pinasa na yan, diba? Maliit mga kabayan, ha? Ang priority nila, yung infrastructure, kita nyo, nakatingga nga mga kabayan yung train, yung extension ng train na station. O, kita ninyo, 'di ba? Tapos impra pa yung priority nila na nandiyan. Nako kasi mga kabayan, kahit naman na sino mga kabayan, alam ito. Pagdating sa infra, katulad ng mga kalasadang maayos pang tinitibag nila para mayroong pera mga kabayan. Naka, tunay. Wala nang bago mga kabayan. Wala nang bago dito sa mga padali na to ng administrasyon. Tanungin nyo, ano ba nangyari dito? He cannot judge that. He has to rely sa printed copy at ang kanyang tungkulin at ang kanyang tungkulin ay tingnan lamang doon on the basis of the figures. Hindi po pwedeng for him to look at behind the printed copy. Hindi po pwede yun. Kung ano lang yung pinipresenta sa kanya, either i-approve niya o i-veto niya. So sa tingin niyo, sir, dumaan naman sa tamang proseso itong 2025 national budget? Ang dumaan kay Pangulo, printed copy at yun ang pinirmahan niya. Kaya valid po yung 2025 General Appropriations Act. Tama po ang Pangulong Marcos doon. Mali yung si Duterte sa sinasabi niyang nagkaba na mayroong anomalyang nangyari dahil napirmahan ng Pangulo Marcos yung may blanco. Wala pong blanco doon. Mali po si Duterte. Mali talaga mga kabayan si PRRD kasi mali yung interpretation nila, no? Hindi naman sinabi kasi doon ni PRRD na yung ipinasa o yung pinirmahan ni Bungit na naging batas ngayon na General Appropriation. Ang sinasabi doon yung sa BICAM. Ay kaso mga kabayan, itong mga comment, no? Ewan ko ba mga kabayan, no? Itong mga to ay talagang mataas ang intellectual pero mas parang naiintindihan natin mga kabayan yung sinasabi ng dating Pangulo at saka ni Congressman Ungab, 'di ba? Parang mas naiintindihan pa nating mga normal na Pilipino na hindi involved sa mga ganyan. Yung sinasabi nung parang pinahirap nila mga kabayang intindihin, no? Ang sinasabi doon yung nangyari sa BICAM. Ito naman mga kabayan ay talagang sasabihin itong mali kasi nga
isa din ang pinupunto nito, yung patungkol sa GAA, mga kabayan. Yung sa GAA talaga, kumpleto talaga yon. Ang tinatanong natin mga kabayan, paano naging kumpleto yung pinirmahan ni Bungit? Kung pagdating dyan sa BICAM na yan mga kabayan, ay hindi nga kumpleto. Oh, tunay talaga mga kabayan. Ewan ko ba, no? At bakit itong mga ito ay ganito umintindi? Napakaliwanag doon kahit ulit-ulitin ninyo yung podcast na yon. Ang sinasabi doon yung sa BICAM. Oh. Tama po si Pangulong Marcos. So sir, sabi nyo nakita nyo mismo sir, alin, yung enrolled copy o yung mismong GAA, 2025 GAA? Sorry. Sir, nakita ho, sabi nyo parang nabanggit nyo na nakita nyo mismo, alin po, yung enrolled bill o yung pong mismong GAA na? Hindi ko nakita. Yung Hindi ko GAA. nakita. Ang pagkaalam ko lang. Kita mo mga kabayan, hindi pala niya nakita. Puntahan mo doon sa sa website ng DBM. Puntahan mo doon, nakalagay doon yung pinasambatas na yan ng ating pangulo, mga kabayan. Kita nyo, nagbibigay lang din pala to ng opinion na parang katulad natin, no? Pero parang naiintindihan ko pa yata mga kabayan yung sinasabi doon ni PRRD, no? At saka yung sinasabi ni Bungit, ang sinasabi ni Bungit, yung sa GAA. Kaya nagkakatugma silang dalawa mga kabayan ni Drilon. No, yung pinirmahan talaga mga kabayan ni Bungit, kumpleto na, wala naman sinabing hindi kumpleto Tunay. My God, Pambira. I hate drugs. Opo. Na ang enrolled bill o printed copy, walang blanco. Kasi ang kine-question ng blanco, nandun po yun sa BICAM report. Pero hindi naman po yan umaabot sa Pangulo. Ngayon, pwede kung ba may BICAM, assuming na totoo at sa palagay ko to, may blanco dun sa BICAM report, na nalagyan, napilapan yun bago may print. Anong nangyari, paano napilapan yun, hindi ko alam. Yan mga kabayan ang sinasabi natin, di ba? Kahit siya mga kabayan, hindi niya alam kung paano na fill in the blank yun. So, hindi, ang sinasabi nitong mali mga kabayan, kasi may mga ibang nagbigay na ng komentary dito sa video na to, no? Diyan sa sinabi ni former Senator Franklin Drilon, na sinasabi nila na talagang tama si Drilon. Kita ninyo mga kabayan, nagtatanong din, no? Hindi daw niya alam. Hindi daw niya alam, no, kung sino nga naman ang nag-fill in the blank doon, no? Yung GAA mga kabayan, nandun na tayo, talagang pinirmahan nila doon ng blanco mga kabayan. Yun kasi mga kabayan, after nung magkasundo at napirmahan na, yan ay magpiprint, no? Sabi nga nung DBE, may mga technician mga kabayan. Technician na ang sinisi ngayon. May mga technician na magpipirma o mag-aayos, no? Magre-rearrange, no? Para maging bill na yan. Yan yung pipirmahan ni Bungit mga kabayan. No, yan yung ipapasa kay Bungit na manipis ng papel na kumbagay nakabuod na doon yung budget na yon, yung magiging batas, no, napipirmahan na lang ni Bungit. Ang tinatanong kasi ay sino nga naman na nag-fill in the blank? Yan po ay hindi po pwedeng tanungin ng Presidente at baka may blanco doon. Hindi tama na pinilapan nyo. Wala po siyang kapangyarihan ganon. Pero sa panig po, sir, sa panig ng House at Senate leadership, dapat po ba nilang i-explain paano na fill upan yung kumakalat na BICAM copy report na may mga blankong items? Dapat po ba ipaliwanag kung paano yung na-fill upan? Wala po makakapagpilit sa kanila ipaliwanag nila. Kung gusto nila ipaliwanag, siguro nga dapat ipaliwanag nila. Pero walang pwedeng pumilit sa kanila na ipaliwanag. Dapat mga kabayan, no? Dapat talaga magpaliwanag yung mga congressman na yan at yung miyembro ng BICAM na yan. Kasi mga kabayan, dapat nilang ipaliwanag sa taong bayan yan, lalo pa ngayon na questionable, no, mga kabayan, yung naipasang budget na yan for 2025. Diba? Kahit nga si Bungit mga kabayan, questionable din, no? Kino-question din niya yung naging budget na yan. Kita nyo, kung hindi questionable mga kabayan, magbibito ba siya? Kahit siya mismo mga kabayan, sinabi niya na may problema. Ay bakit nga mga kabayan ipinasa pa rin, no? Na kahit na may problema na.
Kita ninyo, ngayon nag-iisip siya kung paano ibabalik at paano pupunduhan yung mga hindi napunduhan, mga kabayan. Yan yung sinasabi natin. At dapat humiling tayo dito, mga kabayan, sa mga sangkot na yan diyan sa BICAM na yan, yung Congress at saka Senate, no? Na miyembro ng BICAM, na dapat ipaliwanag ninyo paano nyo ginawa yan at paano nyo minikos-mikos. Yan ang problema kasi, mga kabayan, kasi tuwing magaganap ng BICAM, laging naka-close door meeting, no? Hindi natin alam kung ano ba nangyayari. Yan yung problema. So ito, mga kabayan, sana masagot to, no, ng mga congressman na involved diyan at saka ng Senate. Kasi marami, mga kabayan, na nagtatanong at hindi tayo titigil, mga kabayan, na mag-upload nitong mga videos patungkol diyan sa budget na yan, kasi dapat malaman natin na mga Pilipino kung ano ba talaga, bakit yan ay nagkaganyan, 'di ba, mga kabayan? So ayun, hanggang dito na lang muli, mga kabayan, ng ating video, at see you sa susunod na video natin. Adios, mga kabayan.